Okay guys, for today's video, pag-uusapan po natin yung update kay Maya Easy Credit last April pa. Hindi ko po siya nagawa ng video, inisip ko kasi na mukhang hindi naman siya ganun kalaki ang impact. However po, it's still best that you know this update. Baka po kasi later on na i-enable nyo tong feature na to kay Maya, tapos magugulat na lang po kayo na gumamit po pala kayo ng Maya Easy Credit. Samahan nyo po ako pag-usapan natin tong update kay Maya Easy Credit. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron na experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yung videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so ano lang naman po to, short video just to give update and awareness sa karamihan. And yun nga po, baka hindi po natin ginagamit yung feature ni Maya na auto cash in, pero later on, baka i-enable po natin yan, tapos mabigla na lang po tayo. Better na alam din po at aware tayo sa changes na to. And yeah, sino ba naman po kasi magbabasa ng fine print, yung terms and condition? Talaga, ang haba po talaga kasi. Real talk po yan. Hindi ko po sinasabing huwag niyong basahin, pero yeah, real talk. Halos wala naman po talaga nagbabasa ng buong terms and condition. But yeah, it is good that Maya highlighted this update para ma-single out yung changes na mangyayari. And ito na nga po yun. So, sabi ni Maya Easy Credit, updates to our terms and condition. These changes include but are not limited to additional information about addition of Maya Easy Credit as fund source in wallet for auto cash-in feature. Number 2, handling of accounts with unpaid dues. So, pag-usapan po natin yung addition of Maya Easy Credit as a source of fund. Dahil nga may auto cash-in na feature. Ayan po, ito po yun. So, under the dashboard, yung wallet balance, click nyo po yung auto cash-in. Ayan. Ito, wallet options, naka-off po yung sa akin. And then, ito, meron kang pwedeng ilagay if my balance is low. Pwede mong i-enable na mag-auto cash in. And later on, magkakaroon sila ng scheduled na auto cash in. So, pag ilan po natin yan, ikaw po yung magsiset ng balance kung when the balance falls below like 1 peso, mag-auto cash in na po yan. Tapos, auto cash in saan? Ito po yung funds na pwede nyong iselect. Yan, sa savings. So, right now, hindi pa po siya updated sa akin. But, June 30 pa naman po magta-take effect. So, kapag nag-June 30 na po, magiging available na po yung Maya Easy Credit dito. So, just make sure po na iselect nyo po dito kung gusto nyo mag-auto cash in sa Maya Easy Credit or ayaw nyo po. But for me po, ako, because I want to have full control sa gastusin ko, sa finances ko. And if you also want to do that, make sure na, yeah, turn off the auto cash in feature. And here's my reason kung bakit hindi ko ina-advise na naka-enable yung auto cash in. Una, mahirap na po kung meron kayong biglang charges or unauthorized charges sa inyong Maya electronic wallet. Ibig sabihin lang nun, mag-go through yung naging unauthorized charge doon at kukuha ng funds sa either savings nyo or sa inyong Maya Easy Credit. So, parang halos pinamigay na rin po natin. That's why, if you want to have a full control on your spending, i-turn off nyo na lang po yung auto cash in. Kasi parang naging unlimited yung paggamit nyo ng Maya Easy Wallet. So, at least po yan, naka-turn off. Pag nag-reach na ng zero, edi madedecline po yung transaction nyo. Hindi po siya kukuha ng pera sa Maya Easy Credit or sa inyong Maya Savings. Hindi po kasi maganda na nag-auto cash in sa wallet natin from Maya Easy Credit kasi microloans din po ang tawag dito kay Maya Easy Credit. Every instance na magbabawas ng pera sa inyong credit limit is another contract. Kunyari, nagkulang lang kayo ng 10 piso. So, mag-auto cash in po yun ng 10 piso. Parang 10 piso lang, inutang mo pa, di ba? Ganun po. Maganda kung may activity dahil nire-report po yun sa CIC. However, mag-iisip din po yung mga lenders. Na bakit ang liit ng amount? Parang 5 piso lang, 10 piso lang, inutang mo pa? Di mo ba kayang bayaran yan? Kailangan utangin pa yan at yung 5 piso na yan, yung 10 piso na yan, or whatever amount, mag-i-interest pa yan? So, nakadepende ka na lang ba talaga sa mga utangan? So, usually ganun po yung magiging tanong ng ibang mga lenders kapag nakikita nila na pati mga small amounts inuutang mo pa. That's why, pinagsabihan ko rin po ang aking asawa dahil kapag may promo si SPay later, like the 5566, yan mga ganyan, mga 0% interest, kapag mamimili siya, 100 pesos,
i-SPay later niya pa. Though 0%. Pero yung SPay later na yon ay may processing fee. And at the same time, magkakaroon ako ng entry sa CIC na naman na umutang ako ng 100 pesos sa SPay later. Parang ganon. Kung makikita mo yung credit report mo, makikita mo ang daming open account na tigwa 100, 500, maliliit. So, for me, what I advise is if you're going to use the microloans, yung medyo malalaking amounts, wag naman yung mga hundreds. Kasi, yun nga, ganun yung iisipin ng mga lenders. Pag tinignan nila yung credit score mo na pati sa mga maliliit na amount, nakadepende ka sa utang. That's just my take, guys, ha. So, maybe you can see other vloggers na iba yung point of view. But for me, yun ang sa tingin ko na nakapagpaganda ng credit score ko. At yun kasi ang ginagawa ko recently. So, yeah, again, small update lang po to for Maya Easy Credit. So, as you are aware na ganun na po siya starting June 30. So, make sure kung ayaw nyo pong mangyari yun sa inyo, turn off your auto cash in feature. For question of the day, mas okay ba sa inyo na nagkakaroon ng auto cash in at parang hindi nyo po problemahin pa later on pag naubusan ng funds, tapos magka-cash in kayo? Or mas gusto nyo na nakikita nyo yung buong picture ng finances nyo at maglilipat lang kayo ng funds or gagamit lang kayo ng Easy Credit kapag kailangan nyo? At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, meron din po tayong cellphone giveaway that will run for the month of June, July, and August. So make sure to answer the question of the day for more chance of winning our cellphone giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Brave Mom at Mary Helen Lomadilla. Sabi niya, watching from Iloilo. Kay Digital Union Bank, sir, yan ang gamit ko. At Mary Helen Lomadilla or Brave Mom, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala na problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!